Pilipinas, ang oras pa 6:40 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Pilipinas, ito pa ang programang Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Ngayon po ay December 9, sasabihin ko sana December 12, December 9, 2024. Malapit na po talaga ang Pasko. Parang nagmamadali. Pero bakit ganun? No? Parang wala pa rin akong pera. Kayo po ba? Kumusta po ang 13th month pay? Kumusta po ang paghahanda para sa araw ng Pasko? Although sabi nga nila, lilipas din yan. At saka hindi lang naman po yan ang hindi lang naman po ang pera ang basihan, no? Para maging masaya. Although malaking factor po yung pera dahil syempre gusto nating bigyan ng regalo ang mga mahal natin sa buhay. Gusto natin silang pasayahin. At syempre, speaking of pera, magkakaroon po ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas December 10. Sa magkahiwalay na abiso, tataas po ng 40 centavos kada litro ng gasolina habang may rollback naman na 50 centavos sa diesel at 75 centavos sa kada litro ng kerosene. So yung po mga gasoline users, make sure na makapagpakarga kayo before going home tonight. Usapang Legal. Maganda po ang ating talakayan tonight. Of course, lagi maganda ang ating episode. Pinag-iisipan ho natin ang ating mga topics, no, dito sa ating programa. Maliban pa sa ito ay mga special request ng ating mga kababayan. In the past, tiningnan na po natin or tinalakay na po natin sa ating programa several times, no? Yung ang atin pong discussion ay nag-center doon sa kapag ka nagkaroon ng default si buyer. Anong ibig sabihin nito? Kapag ka po si buyer ay say kinapos, no, kinulang sa pondo, wala na siyang maibayad and therefore, no, nanganganib na ma-forfeit or ibig sabihin ay mawala na lang, no, yung kanyang binibiling property dahil nga po hindi na siya nakakahulog sa kanyang monthly amortization. Usapang Legal. Ito po yung kanyang mga karapatan, no, sa ilalim po ng MASEDA law kung saan yun pong buyer in installment. Take note lamang po buyer in installment. Nangangahulugan direktang bumibili sa developer at hindi po dumaan sa bangko. Ibig sabihin yung mga nag-a-apply ng bank financing. Bakit kanyo? Dahil sa arrangement po na merong bank financing involved, yun pong buyer, no, ay nasa kanya na ang property, ibig sabihin pagmamay-ari na niya ito dahil binili na ito ng bangko para sa kanya at sa bangko siya nagbabayad ng loan. So hindi po ito binili doon sa developer directly. Ang bangko ang bumili nito para sa buyer. Usapang Legal. So yun po ang previous na discussions natin doon sa programa dito sa programa natin, So yung binanggit natin under doon sa MASEDA law, yung hihingi ka ng grace period, no, kung less than 2 years ang period of amortization, o kaya naman po kung lagpas po ng 2 years, no, pwede ka manghingi ng 50% na refund at depende po sa haba ng panahon, maari pa itong umabot sa 90% ng iyong naihulog na, no? At saka naman po, kung halimbawa, kung ayaw na talaga ninyo, pwede po ninyo bilang option para hindi po masayang ang inyong pera, ay pwede po itong ipasalo. Usapang Legal. So in short, yung mga previous discussions natin ay nag-center po doon sa problemang pinansyal ng buyer. Ang tanong ngayon, attorney, kapag ka po naman, no, nagbabayad ako ng tama, nagbabayad ako religiously, ibig sabihin regular, buwan-buwan, at nabayaran ko na po yung down payment o yung equity na tinatawag, samantalang hindi naman po na ito turn over pa as promised yung unit na binili ko, be it a subdivision property, no, ibig sabihin house and lot, o kaya naman po ito ay condominium unit. Ano naman ang opsyon o ang remedyo na available para sa
buyer. Usapang Legal. Kasi take note po, kaliwat kanan yung mga development projects, yung mga condos specifically, lalong-lalo na dito sa NCR, National Capital Region. Kaliwat kanan po ang sumusulpot na condominium unit, ang tawag dun, structures, condominiums. Ang problema, napakarami po nito ay pre-pandemic pa ginawa or pre-pandemic pa na ibenta. Ibig sabihin ito yung mga tawag doon, hindi naman RFO, ready for occupancy, because that would mean available na at nandyan na, existing na ang building, ang condo. Pero ito po yung ang tawag doon, itatayo pa lang, Ibig sabihin, doon sa perang ibinayad mo, doon palang kukunin. Doon palang kukunin yung ipangpapatayo ng structure. Usapang Legal. Paano ngayon? Nagka-leche-leche. Pasensya na kayo sa term, na-delay, Hindi po delayed na buntes, Mabuti sana kung gano'n, nagbubunga ng maganda, Hindi, na-delay, Yung pera mo, hindi mo na ngayon mahagila, pati yung agent, pati yung developer, at hindi mo alam ngayon. Ang sabi nga ng isang texter natin, attorney, noong binisita namin ito 2 years ago, talahiban. Ngayon, parang gubat na, mas matindi na yung mga talahib. So ano na ngayon ang option mo? Usapang Legal. Napakahalaga po nito, para sa mga, I hope hindi kayo nagugoyo, I hope nagkaroon lang ng slight ng konting delay sa turnover ng property, paano kapag ka naman po, hindi lang basta-basta delay, Yung to the point na parang, attorney, parang wala na akong pag-asa, may makukuha pa ba ako nito, At hindi na talaga nakatiwangwang na lang yung property na pagtatayuan sana ng condominium unit na binibili mo. Usapang Legal. Dahil wala sa iyo ang problema, ano nga ba yung mga option mo? Pwede po ninyong ipadalangin yung mga questions sa DZRH TV4K live stream bilang comment, o kaya naman po sa DZRH Dos Compañeras Facebook live feed tonight bilang comment. DZRH News at DZRH News Television. I also encourage you na i-follow po ninyo ang DZRH News at DZRH News Television, dahil yan po ang mga official pages ng ating himpilan. And because nag-transition na po tayo from Dos Compañeras to Usapang Legal, I encourage you to follow and share our official pages. Usapang Legal. Pwede din po kayo magpadala ng inyong mensahe sa DZRH, anong tawag doon, sa ating DZRH text chat, yung 0919-282-6485. Marami po ang nagpapadala ng kanilang mga mensahe dyan. Kumukuha din po ako ng mga questions dyan. Basta po na ipapadala ninyo on time. Magandang gabi po muna sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Dante Ibardalosa, magandang gabi sa iyo. Lorena Castaneto, nanonood sa atin sa Binalonan, Pangasinan. Magandang gabi din sa iyo, Aunt May. At syempre pa, Marcelo M, nanonood sa atin saan ka ba nanonood, Marcelo M? Diyan ba sa Masbate? Kasi siya po ay, sabi niya, Happy Fiesta ng Our Lady of Immaculate Conception. Kahapon po yung December 8, diba yung fiesta? So magandang gabi po sa inyo and Happy Fiesta dyan sa Buwak, Marinduque. Kahapon yata ang fiesta, December 8. Magandang gabi din sa iyo, Janet Ku, na ano bang niluluto natin tonight? Dyan saan ka ba, Miss Janet? Sa Lopez, Quezon ba ito? Tama ba ako? Magandang gabi din sa iyo, Lot Itaralde, Boboy Pertos dyan sa Puerto Princesa City sa Palawan, Violeta Montecalvo Zambrana and Jericho Ferrer. Sayang hindi tayo nagkita noong noong Friday, Kasi noong Friday po, ikaw ay may scheduled hearing sa Pangasinan. Yan. So, magandang gabi din sa iyo, Miss Josephine Garimbao, Irene Almodovar, Mami Belen Rivera, Ma'am Grace Recta, at syempre Valentino Milena Poncha dyan sa Hong Kong, Kenneth Arevalo at Gael Enriquez. Hindi nawawala itong ating mga suking tagapakinig. Usapang Legal.
Okay, dahil it's 12 minutes before 7, magko-commercial po tayo pagkatapos sa ating pagbabalik. Yun po mga basic principles, no? Ang tatalakay natin para naman kung sakasakaling may questions kayo na hindi natin mabasa, ay more or less alam po ninyo, no? Yung may idea kayo kung ano ang sagot sa inyong katanungan. Ilang commercials lamang po at magbabalik pa rin po ako. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang Usapang Legal kasamang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin yung remedyo na available sa buyer, no, ng real property kung sakasakali po na hindi siya ang may kasalanan, pero nadi-delay, no, yung turnover ng property na kanyang binibili. Sinasaklaw po nito, no, yung galing sa developer, turnover mula sa developer ng condominium unit o kaya naman po ay ng house and lots of subdivision o kaya naman po yung mga townhouses, no, na ginagawa, no, binibili natin usually at binabayaran natin ng hulugan. Usapang Legal. Again, ito pong episode natin ay tungkol doon sa pagkakadelay ng turnover ng developer, hindi yung delay ng pagbabayad ng buyer. Kasi again, no, in the past, ang tinalakay po natin ay kung sakasakaling may financial problem si buyer at hindi na niya kayang bayaran yung mga subsequent amortizations. Magandang gabi sa iyo, Ray Mendoza, Myrna de la Cruz, Tita Ami Miraflor Garcia, Ramel Maluto, Roxanne Costo, gayon din sa iyo, Chariot Tarayo ng Lopez, Quezon, at syempre pa Nenalyn Anyo at Odette Oxales. Nanunood din po sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang gabi sa iyo, Mercy Carion. Syempre nanunood din po sa atin si Joselito De Duque. Sabi niya, may question siya dito, sasagutin po natin, may kahabaan. Magandang gabi sa iyo, Myrna Villanueva de la Cruz, Eduardo Narvaez sa Georgia, USA, Cora Caburao sa Suwal, Pangasinan. Nandiyan ako nung mga nakaraang pagkakataon. Nonito Lutang at syempre sa iyo, Kenneth Arevalo and Abet Araza. Si Nato Tepasha Nakase at Rodel Anasio, Maricar Angeles at Jerry Sumagaysay. Okay, ipagpatuloy na po natin yung ating talakayan, no? So, kung wala sa iyo ang problema at nasa developer ang problema, ano ang options mo? Kasi po ito ay base sa question ni Mrs. Arpon, no? Hindi ko na lang babanggitin yung kanyang first name, pero ang question po ay mula kay Mrs. Arpon. Sabi niya, bumili po kami ng condo noong 2022. Supposedly, in 2024, turnover na po. This year yun. Pero until now, hindi pa rin po nato-turnover kasi hindi pa tapos ang unit. Ano po ba ang pwede namin gawin? Especially, taga-Canada po ako at nahihirapan po kaming magpa-approve sa bangko. Usapang Legal. Actually, no, dalawang punto yung sa problema ni Mrs. Arpon. Una, yun pong turnover, no, pero hindi po natin alam kung ano ang nakalagay doon sa kanilang contract to sell at nakalagay sa kanilang sa license to sell na ini-issue or dapat merong kopya din itong buyer, no. Doon po kasing sa license to sell, no, na ini-issue ng DHSUD, no, bawat proyekto po may kanya-kanyang license to sell. Doon po sa license to sell, kung kayo po ang buyer, titingnan po ninyo kasi doon po naka-indicate kung kailan ang turnover as approved by the DHSUD. Ngayon, kung doon po sa DHSUD nakalagay ay October 2024. So dapat by October 2024 ay ma-turn over sa inyo ang unit, or kung halimbawa po naman nakalagay sa license to sell, sa license or sa contract to sell, kasi license to sell at saka contract to sell. Yung license to sell nagmumula po sa DHSUD, ini-issue doon sa developer. Yung contract to sell, no, yun po naman ay unang kontrata sa pagitan ng developer at ng buyer. Doon sa contract to sell, naka-indicate doon usually doon sa
full payment ng full completion ng down payment o kaya naman ay ano pa ba doon? Completion ng down payment or halimbawa kung doon sa sa time na naka-indicate doon sa kanilang license to sell. Usapang Legal! Usually po kasi, no, may pagkakataon na mas nauuna na maka-full payment, maka-full ng pagbabayad ng down payment si buyer habang hindi pa kumpleto hindi pa tapos yung project. Pero within the period pa rin na naka-indicate doon sa license to sell. So, kung alin man po yung mahuli sa kanila, no, yun po ang masusunod, no? Dahil nga po may pagkakataon, again, mas nalilate, no? Tapos na ang project pero hindi pa hindi pa nabubuong bayaran yung down payment na nire-require. So upon completion of the down payment. Usapang Legal! Ngayon kung ikaw ay bayad na ng down payment, no? Napuno mo na yung naka-indicate doon sa inyong kontrata. At the same time, dapat ay tapos na sa ayon doon sa kanilang license to sell, no? Dapat completed na. Maari ka nang mag-demand ng several options, no? Unang-una, pinakamaganda, magpadala ka ng demand letter at sabihin mo na base sa license to sell na inisyo ng DHSUD, gayon din sa ating contract to sell na ito-turn over mo ang unit sa ganitong petsa, sa ganitong buwan. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin na-turn over. Therefore, binibigyan ko kayo ng hanggang ganitong period or ganitong month, no, ilang araw para i-turn over sa akin ang unit na maayos, di ba? Usapang Legal! At the same time, no, ilan po sa mga option, maaari rin po kayong mag-rescind, no, ng kontrata. Una, syempre yung demand ninyo, kung hindi po, pwede kayong mag-demand for specific performance, no. Maari din po kayong mag-rescind ng kontrata. Anong ibig sabihin ng rescind? Aatras kayo sa kontrata, pero ino-notify po ninyo si developer na ayoko na, hindi na ako magbabayad, and therefore ayoko na, and therefore ibalik ninyo sa akin ang lahat ng naibayad ko na, at maaari din po kayong maghingi ng interest doon sa naibayad na ninyo. The interest is usually, kung wala pong stipulation, no, nakalagay po ang legal interest rate is 6% per annum. Usapang Legal! At syempre, kalaki po nito yung damages. Although, kapag ka po hindi naman nakakarating sa korte, usually walang award ng damages. At syempre pa, pwede po kayong mag-file ng complaint sa DHSUD, Department of Human Settlements and Urban Development. Ayan. So, sila po yung paunang step na pupuntahan ninyo before kayo makapagsampa ng hakbang sa korte. Usapang Legal! Ayan. So ano nga ba yung basehan noon, no? Meron pong provision po kasi sa PD 957 yung condominium and real property, yung batas patungkol dito na sa pagbili ng real property mula sa developer, na sinasabi po doon sa ating sa 957 na dapat makumpleto ang proyekto within 1 year from the time na na-issue ang license to sell. License to sell. Ibig pong sabihin, no, yun pong developer kapag na-issuehan ng license to sell ay dapat ma-turn over within 1 year, unless of course, no, meron pong ibang period na ibinigay ang nakastipulate doon sa kanilang license to sell ayon na din sa inisyo ng DHSUD. So may pagkakataon po longer period, pero hindi po dapat na napakatagal naman, 'di ba? May mga pagkakataon naman po na halimbawa ay December 2024 ang naka-indicate na turnover, na completion ng proyekto, and yet hindi pa nila kaya. Meron pong binibigay ang batas na remedyo para sa developer na 1 year extension, no? Pero ito pong extension na ito ay dapat merong bond at na-apply at least 1 month prior to yung naka-indicate doon sa kanilang license to sell. Usapang Legal! Ayan. So, yun po, no? Tingnan po ninyo doon sa inyong nakalagay sa license to sell kung magkano na
hanggang kailan ang ibinibigay na palugit sa developer. Kapag lumagpas na ito, ay syempre may delay na po, no, yung sa panig nitong developer. Usapang Legal. Usapang Legal. Ano itong comment mo, Elmer DC? Yung puro dati mahihirap, ngayon mayayaman na. Ano ba yun? Saan patungkol ito? Okay, now, again, meron pong mga valid naman na rason, no? May pagkakataon po na valid na rason para ma-excuse ang developer sa pag-comply doon sa for non-compliance doon sa nakalagay sa kanilang license to sell. Unang-una po, no, yung halimbawa ay may force majeure. Ano ba yung force majeure? Yung pangyayari na hindi na naman natin inaasahan at hindi rin natin mapigil, kagaya na lang nung nagkaroon ng pandemya. O kaya naman po, no, kung nagkaroon ng bagyo, no, and therefore wala pong penalty or wala pong dapat na ma-impose na penalty doon sa developer for incurring delay in the turnover of the property. Usapang Legal. Okay, ano ba yung license to sell? Yung license to sell ay dokumento na ipinagkaloob po ng DHSUD bilang patunay na nakapasa sa mga minimum requirements or minimum standards ang plano ng developer para sa proyekto na bahay at lupa, yung real estate projects, no? Bago po ito maibenta sa publiko. Naka-indicate sa license to sell ang lugar at saka yung specific project, at the same time yun pong yung detalye ng proyekto, yung pangalan ng developer o may-ari ng proyekto, at syempre yung schedule no, kailan dapat na matapos na yung proyekto. So again, yun po ang pagbabasihan ninyo kapag para malaman kung meron na bang delay na na-incur itong developer. Usapang Legal. Okay, magbasa tayo. Attorney, kapag ibang question ni Cherry Tarayo, magfo-focus lang po muna tayo doon sa mga questions na may kinalaman sa ating talakayan tonight. And if we have time, we will answer your questions. Okay. Okay, kapag biglang nawawala eh. Usapang Legal. So again, napakalaga po, tingnan ng kontrata, anong nakasaad doon, itong contract to sell, at saka mahalaga din po, dapat nakakuha po kayo ng kopya ng contract to sell because yun po ang patunay ninyo na meron pong lisensya or pumasa sa panuntunan ng DHSUD yung nagbebenta sa inyo ng property. Okay. Now, going back to the question of Mrs. Arpon. So, ang tanong, no, yung delay, hindi pa raw na-turn over kasi hindi pa tapos yung unit. Pero ano nga po ba ang naka-indicate doon sa contract to sell at sa license to sell? Pangalawa, no, ano ba yung specific, sabi niya ganun, nasa Canada siya at nahihirapan siyang magpa-approve sa bangko. No? Unang tanong, no, ikaw ba ay nakabayad na ng down payment, no? Fully paid na ba yung down payment? Kasi 'di ba usually isa sa mga kondisyon para ma-turn over sa iyo ay fully paid ang down payment. Although of course, imposibleng ma-turn over ang property sa iyo dahil ang sinasabi mo hindi pa rin naman tapos ang unit. Now the question is, sino ba ang dapat na magpa-approve sa bangko? 'Di ba? Usapang Legal. Kapag ikaw ay nag-apply para sa bank financing, no? Sino ba ang nag-a-apply? Ito bang developer o ikaw na nag-a-apply na gustong mag-avail ng serbisyo ng bangko? Usually, di ba, ikaw ang mag-a-apply kasi ikaw ang buyer, ikaw ang magpapa-approve. Although, yun pong developer, kanilang mga agents, usually, meron niya mga accredited banks or mga kontrata, memorandum of agreement with banks, no? Para sa kanila ipapasok. Kung halimbawa, may applicant ako gustong bumili, tutulungan ko. Usually, sila rin ang nagpo-process, no? At bibigay mo lang iyong mga dokumento. Ngayon, ano po ba ang nakalagay, nakastipulate sa inyong
kontrata. Usually, may nakalagay dyan. Kapag ka ikaw, buyer, no? Kapag ka ikaw, buyer, ay hindi na-approve, no? ng bangko sa inyong financing, ay forfeited na. Usually, may nakalagay na ganyan, di po ba? No? Forfeited na, no? Doon na lang muna tayo sa punto ng forfeited na ang inyong reservation fee. Di ba? Pag reservation fee, hindi pa ganun kasakit sa dibdib, ano? Dahil 10,000, 15,000, 20,000, usually ganyan nagre-range. Unless, of course, dun kayo sa mga high-end projects, no, na may kalakihan, kalahating milyon, 2 milyon, usually ganun ang kalakaran, no? Usapang Legal! Pero kung ito ay yung mga hindi naman ganun ka mamahalin, mga 10,000, 20,000, 50,000, may medyo masakit na din yun, kapag ka po ganyan, yung reservation fee. Pero ibang usapin kapag ka nagbayad na kayo ng down payment, kasi down payments are usually payable within 2 years. Papasok na po dito, no, yung alin dito, papasok na po yung masedalo. Na anong sinasabi ng masedalo? Kapag ka umabot ng 2 taon ang pagbabayad, dapat yung 50% ng naibayad mo ay maibalik sa'yo. Usapang Legal! Pero kung halimbawa, Mrs. Arpon, halimbawa fully paid ka na ng down payment, equivalent to 2 years ang payment na ito. Tapos sinasabi mo, hindi nila ma-turn over my delay because hindi pa naman natatapos. Bagaman at hindi ka pa nakakakuha ng bank financing, mag-apply ka na, mag-notify ka na sa bangko na hindi ko na itutuloy dahil may delay naman kayo, no? I-attribute mo yung kasalanan sa kanila because, no, kapag ka sila ang may delay, you can go for rescission and demand full payment or full reimbursement or full refund kung magkano yung naibayad mo na. Usapang Legal! So, yun ang solusyon para sa'yo, Mrs. Arpon. So, tingnan mo yung inyong kontrata. Paano po pag hindi na notarize yung deed of sale pero nabayaran na yung property? Ayan. Miss Lorena Castaneto, ang kailangan mo ipa-notarize ang deed of sale. Pero kapag ka nagpapanotaryo, no, para maiwasan ang issue, especially kung meron yung mga tagapagmana, later baka magka-problema kayo, dapat ang seller at ang buyer ay mag-a-appear, no? Personal appearance po ito before the notary public. Usapang Legal! Valid po yung sale pero yung document ay hindi registrable, so you can ask for the execution of the registrable document. In which case, ang execution na ito ay sa pamamagitan ng notaryo. Magandang gabi sa iyo, Elia Banto, Amon Biton. Magandang gabi sa iyo. Si Abet Arasa, yung problema niya sa birth certificate, 3,000 po plus meron pong more or less ganyan pong presyo yung binabanggit po ninyo. Magandang gabi sa iyo, Jerry Sumagaysay, at syempre pa eto si Joselito de Duque. Magandang gabi po. Kulang yung bahay namin sa Pag-ibig. Delayed kami ng 3 buwan. Ngunit pilit kaming pinagbabayad ng Pag-ibig ng buo nung nag-pandemic ko. Natigil kami sa pagbabayad. Ngayon ay 3 years na lang. Dapat ng ginawa nilang 7 years. Dinagdagan pa nilang 4 years. Ngayon gusto nila i-pull out yung bahay namin. Pwede ko po bang malaman kung pwede nilang i-pull out? What do you mean? I-pull out ang bahay? Anong ibig sabihin yun? Yung kontrata ninyo ay hindi na itutuloy? Pakilinaw nga po, and wala akong sufficient na detalye para magbigay sa inyo ng kahit paano suggestion, no, kung paano ang gagawin. Usapang Legal! Okay, ito po yung question. Ito, sabi niya, marami kasi mga questions dito. Yung iba kinuha ko po good evening po. Ano po, may expiration po ba ang deed of sale kahit nasa akin na ang original title nung pa hindi po nag-i-expire ang deed of sale? Pero kung hindi po notarized ang document ninyo, kapag ka po namatay ang isa sa inyo, mahihirapan po kayo because again, kailangan po ng personal presence kapag ka nagpapanotaryo. We have previous episodes on this about expiration ng deed of sale, which doesn't happen, but yun pong legal na epekto ng hindi pagpapanotaryo ng deed of sale, because again, ang deed of sale na hindi notaryado ay
no, hindi po registrable o hindi ninyo maiparirehistro, magagamit sa pagpaparehistro sa inyong pangalan. Okay, next question. Ito si Gemma. Good day po, attorney. Sana po kahit 2 years na po ito, kahit 2 years na po itong episode, ito po ay nandun sa comment section natin sa ating DZRH Dos Compañeras na comment section doon sa previous episode. Sana po kahit 2 years na po itong episode nyo ay sana mabigyan ng pansin nyo po ang question ko. May paglabag po ba ang developer na walang nilagay na date of completion sa pinirmahan naming Memorandum of Agreement? Magpa-file na po sana ako ng full refund dahil more than 3 years na po na kami ay nagbabayad sa developer at wala pa pong nangyayari hanggang ngayon. Bundok pa rin. Maraming salamat po sa sagot. Attorney, salamat po. Usapang Legal! Ito yung masakla pa. Ito pong kay Gemma na question ay nakalagay po doon sa previous episode natin na in-screenshot ko. No? Dahil gusto ko pa rin pong masagot yung question niya but wala akong wala po akong YouTube account. So hindi ako makakomment, hindi ako makasagot doon but kinuha ko na lang. So Miss Gemma, I hope you're watching tonight. Sabi niya matagal na ito pala may paglabag daw ba ang developer na walang nilagay na date of completion? Bagaman po at walang nakalagay na date of completion doon sa inyong kontrata, no? Something na dapat tiningnan din po ninyo noon, Parte po ito ng due diligence. Titingnan po ninyo ang mga detalye sa inyong kontrata na pinipirmahan. But dahil tapos na ito, no? Doon po kayo magbase sa license to sell na naka-indicate, no? Attach doon sa inyong mga papeles because the license to sell would indicate kung kailan dapat natapos ang proyektong ito. Usapang Legal! So yun po ang pagbabasihan ninyo. Since sabi ninyo, nagbabayad na kayo. So yun po ang pagbabasihan ninyo na license to sell. Dahil that indicates, the document carries with it yung date of completion ayon, no, doon sa DHSUD. Ngayon, dahil po sabi ninyo wala man 3 years na nagbabayad, bundok pa rin, I assume, no, hindi naman siguro 48 years o isang dekada ang binigay doon sa developer, no, para kumpletuhin yung proyekto. So pwede na po kayong mag-notify na ikaw, na ako, mga buyer, ay umaatras na sa ating sa aking pagbili ng property mula sa inyo dahil, no, despite the passage of time na ilang taon na ang lumipas ay hindi mo pa rin nauumpisan yung proyekto at ayon sa inyong license to sell, kayo ay dapat na mag-turn over sa ganitong taon and yet until now, wala pa rin nasisimulan at hindi mo pa rin na ito-turn over ang property. Therefore, dinidemand ko na ibalik ninyo ang aking naibayad na kasama na ang legal na interest, no, doon sa perang aking naihulog na. Binibigyan kita ng hanggang 15 araw para i-reimburse ang aking lahat ng naibayad. Usapang Legal! I-copy-furnish mo ang DHSUD para yang developer na yan ay maparusahan man lang magka-penalty. Magandang gabi sa iyo, Edjo Carl Leoncio. Magandang gabi dyan sa South Korea. Okay, yun pang mga ibang mga questions. Nagbabasa po ako ha. Magandang gabi sa iyo, Leo Havares, nanonood sa atin sa Puerto Princesa City sa Palawan. Gayon din sa iyo, Magdalena Martin sa Gagalangin, Tondo. Narinig ko po yung tungkol sa birth certificate. Mamaya, sasagutin ko, no, para lang hindi tayo malihis sa ating talakayan. Mag-focus po tayo doon sa tungkol sa sa property. Pag birth certificate ay isi-separate na po natin yan. Benedicto siguro ito. Benedicto Serrano. Good evening po, attorney. Yung developer na po, full DP na kami since 2018. Tapos nag-close then open uli ang company. Paano kaya yun? Isumbong na po ninyo doon sa DHSUD. Umahakbang po sila, no? Meron tayong nakausap before sa DHSUD. Mababait po ang mga taga DHSUD, no? Sumasagot po sila at sila po ay uma-action talaga. Yun po yung at least yun yung experience natin. Usapang Legal! Okay, ito po yung question before we pause for commercial. Sana matulungan mo kami. Legal po ba na hindi na turnover ang kinuha naming bahay sa ang tagal na
ang tagal na pong hindi na turnover ang kinuha naming bahay sa homes sa Bulacan o sa San Jose. O yung mga taga San Jose, Bulacan dyan, alam na ninyo kung anong ibig sabihin ito, si Rhea, na ay matagal. O ay, yun po, again, may option po kayo ng rescission, no? At may option po kayo na manghingi ng danyos perwisyo. Mag-file po kayo ng complaint, no? Sa DHSUD. Usapang Legal! Magandang gabi din sa iyo, Ms. Charo Abraham, at yung iba pang mga nanonood, nakikinig sa atin. Sasagutin po natin ang inyong question sa atin pong pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. This time check is brought Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang usapang legal kasamang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin yung remedyo ng buyer kapag ka po nag-default si seller, si developer, no? Yung developer ng inyong real property, bahay at lupa, tawag na sa subdivision, no? Kaya naman po ay yung mga condominium units. Ayan. Sabi ni Ma'am Grace Recta, beware of fly-by-night developer. Totoo po, no? Maganda po na i-check ninyo na kung licensed, no, dapat po lisensyado ang developer. At yung lisensya po niya, kada proyekto dapat meron po siyang separate na lisensya. Hindi porket meron siyang lisensya bilang developer ay hindi nangangahulugan yun na lisensyado niya siya para doon sa lahat ng proyekto na anywhere in the Philippines pwede na siyang magtayo. Required po ang lisensya kada proyekto. So, check po ninyo. Itong developer na ito, maganda ang reputasyon nito, may lisensya ito. Pero ang tanong, may lisensya ba siya para dyan sa specific project na inyong bibilhan? Usapang Legal. Attorney, ang memorial lots po ba ay covered ng MASEDA? Also, what if po hindi nabayaran ng buwis? Ang memorial lots po hindi binabayaran ng buwis. No? Kasama po yan sa mga exceptions. It is not required adner po sa capital gains tax. Yan, kasi kasakali. Okay, mag-aanap pa tayo ng mga ibang questions because we have we have some more questions po mula sa ating mga tagapakinig. No? Okay, binasa ko kanina yung question ni Rhea. Ito naman yung question po ni Amiel. Kumuha po ako sa hindi ko na babasahin. Nung green, nag-request ako, i-stop ko na yung payment ko kasi nakakarinig po ako ng delay sa turnover ng ng unit. Yung CTS, almost 6 months na pati yung resibo ng mga payments, wala talaga. Nung pumunta ako, sabi nila, according to MASEDA law, hindi na daw ako pwedeng magpa-refund. Sobrang nakakainis at nag-aalala talaga ako kasi wala akong hawak na kahit anong proof kasi hindi pa daw po napipirmahan ng President ang CTS kasi nasa ibang bansa daw po siya. Usapang Legal. Unang-una, hindi mo maaring gawing basihan, no, nang basta na lang ng rescission ng contract, yung narinig mo lang na sila ay nagkaproblema, no? Kung ikaw ay nagkaproblema, yun ang gawin mong basihan. Pero hindi mo pwedeng sabihin na ayaw ko na kasi narinig ko doon sa kapitbahay namin delayed sa kanya, no? Ay man, for all you know, hindi siya ang may kasalanan kung bakit nagkaroon ng delay, no? Maaring mayroon siyang mga requirements na hindi na ipasa. Maaring meron siyang hindi na approve yung kanyang loan application. So, ang dapat ng pagbabasihan mo kung magpo-proceed ka o hindi dahil nakabayad ka na ay yung personal na experience mo, yung unique sa iyo, yung violation or breach sa naging kasunduan ninyo. Ngayon, ang sinasabi mo, 6 months na, hindi pa man lang na ibibigay yung resibo, no? Ang tanong ko sa iyo, no? Gaano ka na ba katagal na nagbabayad? Pangalawa, bakit ka pumayag na hindi ka nabibigyan ng contract to sell? No? Unang-una, bago kayo magkabayaran magpatuloy ng bayaran, dapat ay meron na kayong contract to sell because doon nakadetalye kung ano yung mga obligasyon mo. Usapang Legal. Ayoko namang sisihin ka dahil sa kakulangan ng pag-due diligence mo, pero i-demand mo na kaagad, padalhan mo na kaagad nitong ng demand, no, para sa issuance ng contract to sell. Doon po kasi doon sa kung pagbabasihan ay yung realtor buyer in installment. So ibig sabihin yung MASEDA law, dapat nakadalawang taong payments ka na bago ka magkaroon ng pagkakataon para magkaroon ka ng refund. But just the same, no? Doon sa usapin, no, na ikaw
ay ayaw mo na dahil meron ng breach of contract. But what breach can you speak of when you do not even have a copy of your contract to sell? Di ba? Anong breach ang pag-uusapan natin kung wala ka man lang pagbabasehan nung sinasabi mong paglabag nitong developer? What you can do is demand that you be issued, na ma-issuehan ka ng contract to sell, no, immediately, at the same time ma-issuehan ka ng iyong mga resibo because protection mo na din po yan. Ayan. Usapang Legal. Si M. Dakanay, sabi niya, sa amin twice na nag-extend with same reason, duda na kami kung matatapos ba talaga sa due na sinabi nila. Attorney, saving this episode para reference namin kasi March 2025 na daw po ulit ang turnover. Ayan. M. Dakanay, good luck sa'yo. Usapang Legal. Kilo Campo, magandang gabi sa'yo. And Janet Ko, ay, ang sarap naman ng pagkain ni Janet Ko. Lagi na lang nang iinggit itong si Miss Janet Ko. Masarap yung di ba, pritong espada, yung crispy. Ay, iinggit ton si Janet Ko eh. Pag napunta ako dyan sa, sino ba ito? Saan ka ba, Janet Ko? At susugurin kita dyan sa bahay mo. Mamamas ko po ng crispy espada. Para medyo masagwa pakinggan. Pero masarap yan, Tapos may ginisang sitaw. Gusto ko sa sitaw yung adobong sitaw. Di ba masarap, no? Sarap na adobo sa toyo. Magandang gabi po sa inyo. Mga taga-Tiaong Quezon, magandang gabi po sa inyo. Si Tuba Bacal Corrales, good evening po sa inyo. By the way, pwede po ninyong i-share ang ating talakayan tonight, para mas marami pang matuto. At least kung kahit papaano yung mayroong mga basic na information na makuha sa ating programa. Sanso Hoya, magandang gabi sa iyo. And si Florence Regalo dyan sa Pila, Laguna. Sino pa bang mga nanonood nakikinig sa atin? Thank you very much po for watching. And if you have questions, pwede pa rin po kayo magpadala sa ating pwede pa rin po kayo magpadala. In fact, even private messages po, sumasagot po ako paminsan-minsan pagka po may pagkakataon. Sabi niya, I came across your old video po sa kahahanap ko ng relevant video sa current situation ko. Nakabayad na po kami ng asawa ko ng more than 200,000 sa developer. Kung ano ang condition ng property, the first time we visited, hindi man lang po nagalaw. Tumaas lang po ang talahib. Ay, pareho nung naikwento ko sa inyo, nung sinabi namin ng Mr. ko na ika-cancel na namin, ang sabi ng developer, hindi daw po mari-refund. Thank you for your video. Yes, mari-refund din nyo kung kasalanan nila. Full reimbursement with interest. Usapang Legal. Pero kung halimbawa po kayo ay umatras na sa bentahan dahil hindi na kaya, yun po wala pong interest involved. Tsaka po yung mga penalties na nabayaran niyo because there are times, 'di ba, nag-default tayo or na-delay tayo ng payment, merong computation na penalty. So yung penalty na yun hindi na niyo masasali. Plus of course, kung kasalanan niyo ay 50% lang po ang inyong makukuha kung nakaabot kayo ng 2 taon ng paghuhulog. Usapang Legal. Okay, babasa po tayo. Yun po sa amin since January 2022 pa kami nagbabayad. Ang sabi nila 2024 daw po ang turnover ng bahay. Until na wala pa din. Tapos yung mga agents pa nila, wala din po sa ayos. Pag nagpupunta po ako sa opisina, bibigyan ka ng email address at contact number ng agents nila. Tapos hindi naman magre-reply sa email, text or sa tawag. Nagri-ring lang. Sa totoo lang, nakaka-frustrate ang letter B. Usapang Legal. Naku, wag na kayong bibili dito. Di ba? Laking problema. Attorney, paano kung nakabayad na kami ng down payment pero di daw po na-approve ng bangko ang financing application? Yan ang problema dahil titingnan po ninyo yung inyong kontrata. Sinasabi doon, kapag ka hindi na-approve yung reservation fee, malamang hindi po ninyo matanggap. Pero mabawi. Pero kung kayo po yung inyong down payment, umabot na, kasi di ba normally kayo ang shoulder ng down payment. So, kapag ka po nakabayad na kayo nan at i-compute po ninyo, umaabot ng 2 taon, ay dapat po kayo ay ma-refunda ng
50%, at least 50%. Wala na pong penalties, wala na pong interest ito, no? Dahil kayo po ang may default. Now, isa sa mga option po ninyo ay pwede po ninyong ipasalo kung talagang hindi na ninyo kaya, no? At ang gagawin po ninyo, dahil 50% nga lang makukuha ninyo, di ba? Kung naka 2 years, pwede po ninyong ipasalo sa ibang tao na willing at bayaran kayo, or ibig sabihin, uyanan kayo doon sa inyong naibayad na sa developer. Usapang At Liga. tama ka nga dyan, ang bilis ng oras, Gael Enriquez. Pero maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin ngayong gabi. Yung mga hindi ko po nabasa ay pasensya na. At yung mga hindi ko nabate sa susunod na pagkakataon. Rica Bagisi at sa kanyang anak, happy birthday sa'yo, Isa ba yun? Or Isa, magandang gabi sa'yo. At happy belated birthday. Sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday po sa inyo. Sa lahat po ng natatraffic tonight, ingat-ingat po sa pagdadrive, ingat-ingat po sa biyahe, at syempre pa, no, ingat-ingat din po sa mga kinakain dahil marami pong naiimpatyo sa dami ng kinakain ngayong Christmas party season. Mike Duran, Paligutan, Kangayda, magandang gabi sa iyo. At nakasama ko po sa kabilang side si anong pangalan mo? Jared ang naiisip ko Jeric Barreto. Sino kasama mo dyan? Si Billy Domingo. At antabayan pa susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension. Kasama sino ba ito? Si Miss Cheska, ang tawag namin dito, cheesecake si Miss Cheska. Ako naman papanyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magsama-sama po ulit tayo on Wednesday. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Easy